Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Alexa. Isa akong dalaga sa edad na 27, nagtatrabaho bilang marketing associate sa isang real estate company. Mukha akong disente, tahimik. Hindi mo iisiping kayang manira ng relasyon, lalo na't ang akin ay halos 7 taon na. Pero gaya ng sinasabi ng iba, walang matinong babae kapag sobra na ang sakit. Ito ang kwento ko, Ate J. Kwento ng isang babaeng niloko at gumanti. Pero sa huli, ako rin pala ang masasaktan ng higit pa sa dapat. Sana pakinggan mo ito at sana makapulot ng aral ang mga kakonfess natin na gaya ko, minsang napagod magmahal ng tama. 7 taon kaming magkasintahan ni Vince. Akala ko siya na. Pero sa dami ng pagkakataong nahuli ko siyang may ibang babae, iba't ibang pangalan, iba't ibang style ng panloloko, napuno na ako. Nang huli ko siyang mahuli, ka-video call niya ang isang babaeng nakasuot lang ng tuwalya. Nakasalpak ang earphone sa tenga niya habang nakangisi sa screen. At ang mas masakit, sabi niya, ako raw ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng iba. Sobrang sakit pakinggan yun, Ate J. Doon ko napagpasyahan na gaganti ako. Si Martin, mas kilala bilang Kuya Martin sa tropa nila. Laging tahimik, pero ang lakas ng dating. Nasa construction business siya, minsan kasama pa si Vince sa mga project. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero isang gabi, after ng birthday ng isa sa tropa nila, medyo naparami ako ng inom. At siya ang naghatid sa akin pauwi. Okay ka lang? Tanong niya habang binubuksan ko ang gate. Tumango ako, pero hindi ako pumasok. Gusto mo ng kape? Napatingin siya. Sure. At doon nagsimula ang lahat. Habang nagkakape kami, ang lamig sa loob ng bahay ay hindi sapat para patahimikin ang ingay sa dibdib ko. Naroon siya, tahimik. Pinapakinggan lang ako habang umiiyak. Nasabi ko sa kanya lahat. Ang panloloko ni Vince, ang sama ng loob ko. Hanggang sa hindi ko na alam kung paano. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Mahigpit. At doon ako humalik. Oo, ako ang nauna. Isang gabi lang sana. Iyon ang plano. Pero nag-iba ang lahat nang gumising akong yakap niya ako. Walang pagnanasa, walang bastos na galaw. Parang totoo. Sunod-sunod na gabi kaming nagkikita. Sa una, dahil gusto ko lang saktan si Vince, pinaparamdam ko kay Martin na may pag-asa siya. Nagpapadala ko ng sweet texts, nagpapakita ng motibo. Pero habang tumatagal, ibang Martin ang nakikita ko. Hindi siya tulad ni Vince, marunong makinig, hindi judgmental, hindi pabigla-bigla. Tahimik pero malalim. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama kami sa rooftop ng kondo niya, tinanong niya ako, Alexa, ano ba talaga to? Natahimik ako. Ang laro-laro ko ay unti-unti na palang nagiging totoo. Sa loob ng 6 na buwan naming tagpo, hindi siya kailanman nag-demand. Ni minsan hindi siya nagtanong kung anong label kami. Pero nararamdaman ko na mahal niya ako, kahit hindi niya sabihin. Pero ako, hindi ko alam kung mahal ko rin siya o natatakot lang akong magmahal muli. Dumating ang araw na nalaman ni Vince ang tungkol kay Martin. Nagwala siya. Tinawagan si Martin. Sinabihan ng kung ano-ano. Tinawag niya akong babaeng walang utang na loob. Gumanti ka lang dahil gusto mong mapansin, sabi niya. Napaiyak ako noon, hindi dahil nasaktan ako sa kanya, kundi dahil napagtanto kong totoong may mahal na ako. Si Martin. Tinanggap ako ni Martin kahit na alam niyang ginagamit ko lang siya noong una. Niyakap niya ang buong pagkatao ko, kasama ang sugat, galit at kahinaan. Isang gabi, habang magkausap kami sa kama, humawak siya sa pisngi ko at sinabi, kung aalis ka, Alexa, okay lang. Basta wag mo lang sayangin ang sarili mo para sa taong nanakit sa'yo. Pero kung mananatili ka, hahayaan kong mahalin ka araw-araw. Doon na ako tuluyang bumigay. Hindi sa init ng gabi, kundi sa init ng pagmamahal. Minsang sinubukang bumalik ni Vince, tinawagan ako. Sabi niya, miss na raw niya ako.
na gusto niyang ayusin ang lahat, na dapat ako ang maging asawa niya. Pero iba na ako noon. Sumagot ako ng diretsahan. Salamat sa lahat ng sakit. Dahil diyan, natagpuan ko ang taong marunong magmahal ng buo. Hindi naging madali ang simula namin ni Martin. Punong-puno ng tanong, takot at duda. Pero araw-araw niyang pinatunayan sa akin na kaya niya akong mahalin. Kahit na ako pa mismo ang sumira sa simula. Ngayon, 3 taon na kaming magkasama. Tahimik, simple, at buo. Hindi na ako naglalaro. Hindi na ako gumaganti. Dahil sa bandang huli, Ate Jay, hindi ko pala siya ginagamit. Siya pala ang nagligtas sa akin. At yan mga ka-confess ang kwento ni Alexa. Minsang gumamit para lang gumanti, pero sa huli, siya rin ang nahulog sa isang lalaking hindi niya inaasahang magiging tahanan niya. Sa mga tulad nating nasaktan, normal lang ang magalit. Pero huwag hayaang ang puso niyong sugatan ang siyang gumawa ng desisyon. Dahil minsan, sa gitna ng laro, ang taya ay hindi lang damdamin, kundi buong pagkatao mo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please like, share, mag-comment sa inyong mga reaksyon, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Ako si Ate Jay, ang inyong tagapagkwento ng mga sikretong hindi kayang isigaw sa mundo. Hanggang sa susunod na wild na confession,